warahmatullahi wabarakatuh. Live from Huluslu. This is Queen Helen of Direct Elizabeth III, August 21, 2022. It's a nice morning to all of you. Talagang natutuwa na naman ang ating mga listeners dahil talagang pagdating ng madaling araw ay talagang hindi na natutulog sa kaaabang ng ating mga pananalita na talagang merong bigay na pag-asa. Kaya nga magkakaiba ang pananaw, magkakaiba ang dinadaanan, pero iisa lang ang target. Magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, kaunlaran at katiwasayan, kaginhawaan sa ating lupang pangako. Kaya nga, dito nakikita natin, kaya nga yung ating mahal na hari ay tuwang-tuwa. No, sabi ko nga sa kanya, talagang, ito, no, mismo ang kalangitan. Nakikita nyo dyan sa ating picture caption. Ang kalangitan, nakita nyo yung white clouds na nagpa-picture siya. Talagang binibigyan siya ng signos, ng signs. Tinitingnan siya ng kalangitan. Hugis mukha. Pero ang tingin ko doon ay isang dragon na siyang nagmamasid sa atin lahat. Merong mga dragon na ang kanilang pangitain ay negative. Pero sa atin, iyan bilang dugong inchik. Ang mga iyan ay signos ng proteksyon para sa atin lahat. Kaya nga nakita ninyo, congratulations talaga, Sultan Pokan Marangit. Dahil nanindigan ka, ipinakita mo sa buong mundo na kahit anong hirap na dinanas, kahit namatayan pa, na murder pa yung isang anak na ating si Dato, ngayon nagnamnam mo na talagang yung success ng ating mission ay natamo natin. Nahawakan mo mismo at nasabi mo sa inyong mga katunggalit, yung mga paryente na talagang kung sa aton pa, kasi kita yung mga Muslim Ilonggo, Cebuano, Maranao, no? Kumbaga yung ating dugo ay components ng lahat ng tribo, no? Grabe ang pag-atake sa atin pare-pareho. Kung kaisa, masakit lang, pero awa ng Allah, ngayon sila yung mga matataas na hanay ng MNLF, MILF, at saka yung mga alam natin na naligaw ng paniniwala at napasok doon sa mga hinahanting ng ating gobyerno. Pero kinilala ka, Sultan. Di ba masaya? Ang anak mo, Dayang Ruby, at least iniwan sa iyo ni Kaka Haji Nasser Sangkula ang isang paraan kung paano natin pagtibayin ang ating paninilbihan sa ating kapwa, mga Tausug, Maguindanao, Maranao, Ilanon. Marami tayo. Kaya nga, pati ang sasambuangan, congratulations, nandiyan din si General Suaib Asanin. Kahit hindi kita nalalagay sa mga picture caption, pinakita mo, lalo na yung hinatid mo ako dito sa kung saan ako napunta. Okay? Pero ngayon, pasensyahan, dahil ako'y naggagayak, naglalakad na nag-iisa para makita ko ang tunay na nangyayari sa ating estado sa panahon ngayon. Kahit papano sinasabi ko sa inyo,
I am guided, I am protected by God, by Allah. Kaya nga ito yung reyna na kahit saan sumusuong pagdating na sa kinakailangan. Kaya nga ngayon nakita mismo ng sandatahan Pilipinas, ng Malaysia, ng Brunei, ng Singapore, ng Indonesia. Kaya nga kahapon na-mention ko ang Bandung. Pero iyon ay paraan, subalit hindi nagtagumpay. At ngayon, pinapakita ko sa inyo yung protection na iyan, na talagang alam ko na ito na ang paraan kung paano sagipin sa kahirapan ang ating mga kapatid na nalugmok mismo sa kahirapang kaunus-unus kung saan ang ating mga gobyerno, lokal, lalo na ang barangay, ay nagkulang sa pagserbisyo. Pasensyahan po tayo dahil ginawang negosyo ng politiko ang mga dapat na mga tao na magserbisyo alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Nakita ninyo, hindi ako nagpabaya mula 2009 kasi dapat noong year 2000 ako ay sumunod na sa kagustuhan ni Ama Ali, yung buhay natin na sultan. Subalit, sabi ko nga sa inyo, may mga kadahilanan na ayaw kong sundin dahil ako mismo ang maghahanap sa sultan. Hindi ako naging isang, kumbaga pagdating sa moralidad, dahil alam ko, titirahin ako ng mga makikitid na utak na pamilya. Ngayon pa nga lang nakita ninyo dyan sa Facebook, no, sila pala. Kasi kulang nga sila sa edukasyon. Kulang sila sa tunay na pag-uugali. Kulang sila sa proteksyon, sa pagbantay ng isang ina na ama na tumayo sa kanila. Kaya nga yan ang masakit minsan Ang yayabang, ang sakit manalita dahil sila ay tugo ng sultan. Subalit nakaligtaan nila tingnan na ang isang sultan ay dugo ng propeta Muhammad. Na iyan ay talagang, alam natin si Prophet Muhammad, ayaw na ayaw yan sa kasinungalingan. Kahit anong mangyari, ang sinungaling ay siyang pinakaayaw natin lahat. Kasi pag nagsinungaling ka ng isa, sunod-sunod, magsisinungaling ka na para takpan yung sinungaling na inumpisahan. Kaya nga dito, nakita ninyo, sa pag-ikot natin sa bawat teritoryo, kaya nga binalikan natin muli ang Mindanao. Binalikan natin muli ang ating mga kapatid na talagang umaasa ng tunay na pagbabago, ng tunay na serbisyo, na tunay kung paano natin i-implementa ang ating platform, ang ating roadmap na yan mismo ang peace, defense, economic development, healthcare, and learning program, and renewable energy na kung saan diyan ko pinaikot ang ating oil, gas, deuterium, mga imbak na agri-aqua minerals ng ating soberenya na hinahawakan. Nakikita niyo kung gaano kalaki ang misyon na ito. Hindi lamang doon sa pagpakita ng inyong kagalingan na kayo ay mga magaganda at pogi na mga nagkiklaim sa kayamanan. Hindi iyon. Kaya nga napag-usapan natin kahapon, performance.
Ano nga bang nakita ng buong mundo sa inyo? Meron ba kayong pruweba? Meron ba kayong nagawa na misyon na nagbaybay sa tinding kahirapan? Naipakita niyo ba yun? Kaya nga ngayon, alam niyo ang mga lolo, nakikita nila kasi sinabi ko sa kanila, may pera o wala. Kailangan kong magserbisyo. Kailangan kong puntahan yung mga tao. Kailangan ko ipaintindi sa kanila na mag-antay pa kunti dahil nadidelay lang yung ating grasya na inaayos ng ating mga pinansyal na mga kasama. Dito nakita ninyo. Kaya nga dyan, sa likod ng ating mga ginagawa ay talagang punong-puno ng pag-asa. Kasi kung hindi rin nakita ng ating mga kapatiran, magpahanggang ngayon ay talagang alam ko na ang bala at ang armas na iyan ang siyang pumapatay dahil sa katindihan na ng gutom sa atin lahat. Kaya nga nakikiusap ako sa ating mga lolo na nakikinig sa ngayon dahil sabi ko nga sa inyo, iyang mga nakaimbak, pwede na nating magamit. Basta gamitin sa tama. Hindi isalahula ng mga may tinatawag natin na sobrang ganid, no? Sobrang sakim. Nakakita lang ng ginto ay talagang kumikinang na at naglalaway na at aagawin na dahil yan ang sumpa ng isang ginto na kung saan naging sanhi ng maraming buhay na nawala. Ngayon, itong ating sandatahan, the Royal Armed Forces, kaya nga, talagang isinumiti ko yan sa gobyerno. Nakita ninyo? May libro yan Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga talagang pangalan dyan, no, ang konspirasiya, lahat nakalagay sa libro. Meron iyan isinumiti sa Kongreso, sa Senado, sa DFA, sa Konsa, lahat ng ahensya sa Mindanao, nabigyan niyan. Binaliwala ninyo ay iyan ang magiging basihan. Nakalagay dyan. I-recognize ninyo. Kasi pag hindi ninyo na-recognize ang totoong tagapagmana, ang totoong Sultan Sulu, magpahanggang ngayon ay sakuna ang inyong makakaharap. Di ba? Una dyan nga sa Mindanao, ay punong-puno na nga na yan ng katubigan. Kaya nga sabi ko doon sa Sultan ng Maguindanao, Sultan Kelly, mamaya makikita natin lahat kayo bumaba. Nandiyan ang ating hari. Ngayon, nandito lang ako, nagbabantay sa inyo. Namamangka, maraming gurami, maraming haluan, maraming talagang sinasabi natin katipa. Marami. Okay, masarap, isugba. Kaya nga, mapita, mga paghari kong Maguindanao. Now you see me, now you don't, because it's the time ng mahal na hari na siya namang humarap sa inyo lahat. Kaya nga, nakikita niyo ako, pero pasimple lang. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, gusto ko kasi maramdaman ng lahat at makita ang kahalagahan ng isang sultan. Kayong sultan ng Islamic na talagang alam ng suluyan. Kahit hinarangan ako ng mga kapulisan doon, ng mga jeep nila, tapos nakita ko sila doon sa kasal. At ang nakaharap ko mismo, yung nagsasalita ng hindi maganda sa harap ko. Ang sakit kaya mapagsabihan yung iyong minamahal na hari ay talagang, kumbaga, isang busabos na tingin nila. Tapos hindi pa nila pinamarcha. Ngayon maraming kasal sila. Hindi na nila iniimbita yung mga taong sumalib sa atin
Bakit? Nagkanya-kanya kayo? Kayo ba ay talagang mga dugo ng sultan? Ang kanim ama Andi ni Jamalul Alam? Pero hindi nyo nakilala yung totoo. Ang kinikilala ninyo yung maraming pera. Okay, so ngayon, kahapon din nasabi ko sa inyo, tama na tagaparang, dahil talagang matutuntun kayo. Ang Facebook, madali matunton. Pero isa lang ang sabihin ko sa inyo, darating kasi ang araw, pag nakapagsalita ng gusto, ang kapatid ni mahal na hari na siyang umangkin ng kanyang katauhan, lahat kayo damay. Kasi ituturo kayo niyan, mismo ang politiko, mismo si Mayor Amin. Alam na alam niya yan. Kaya nga ang Bangsamoro Transition Authority ninyo ay lahat iyan, ipinaprinta ko na yung mga pictures ninyo. Para at least alam ko rin kung sinong tatawagin ko. Kasi ang titigas ng ulo ninyo, tapos na ang klamar. Tapos na. Kaya nga mismo ang Presidente Bongbong, alam niya, and I really told the elders that will be his downfall kapag hindi siya nakinig. Dahil ang claim ng BARM ay nakaugat sa Bandung Treaty. Na yung Bandung Treaty na yan, hindi niyo makuha ang backup dahil kumbaga yung misuse, to abuse that backup, no? Yan yung mga dapat itutulong sa inyo. Yan yung purpose. Yan yung mga kinukuha ninyo. Akala ninyo galing yan lang sa gobyerno. Maraming pera ang sultan na tinatago. Kaya ngayon lang masakit, sinasabihan ko kayo, kayong mga naging trustee for 50 years. Itong natirang 9 years na talagang hindi nyo ako na-recognize, pagbabayaran nyo yan. Dahil maniningil kami ni Raja ng 50 kataon plus triple itong 9 years that you have defied me. Because it is written in the book na lahat kayong magbabayad, hindi yung tao. Kaya nga huwag kayong maniwala na marami kayong utang sa World Bank. Ang singilin po natin yung mga politiko at yung mga media at yung mga nagbablock dahil ang ginagawa sa inyo para kayo ay matakot. Wala po kayong utang. Walang utang ang Pilipinas. Tayo ang nagpautang sa iba't ibang bansa. Kaya nga hinihimok ko kayo ngayon that kayong mga military, yung ating armed forces, kayo yung magiging tapo. Yung ating peace and prosperity against poverty and oppression. Nilalagay ko kayo dyan para kayo ang magiging protector, magiging kasangga para hindi na mahirapan ang bawat isa. Kaya nga sabi ko, this is the divine power. We are the divine soldier of light. We are the divine authority na galing mismo sa Ama, sa Diyos Ama, sa Allah. Kaya nga itong gagawin natin bukas, itong malawakang pagtitipon para sa mga taong gustong magserbisyo sa Allah, sa Diyos Ama, dito sa lupang pangako. Ibiro nyo yan. Hanggang ngayon, ang pistok ninyo, hanggang doon na lang kayo sa pangalan ng Moro Islamic Liberation Front. Moro Islamic Liberation Front. Lahat kayo, national, MNLF at saka MI. Hanggang pangalan na lang kayo. Nasaan ang taon nyo? O nandyan nandyan kay Raja. Nandito sa akin. Bakit? Kasi alam nila na wala silang mapapala. Dahil kayo pistok, hanggang peace lang. No performance whatsoever. You have misused, abused the support, the money that has been released from Malaysia. Kaya nga meron akong nakausap. Ang sakit. Sige lang. Dahil fixated sila. Ako pa yung inakusahan. Dahil bukod nga ako, no? Hindi ako totoo. Dapat hindi makialam si Raja sa ligwasan. Kasi nakapirma sila. At sila ang investor. Ayoy!
Ang pera niya manggagaling din doon sa pera na inaayos natin. Ano ba kayo? Hindi kayo nahihiya. Now, sabihin ninyo, oo, nagpermahan na kayo noong tinulungan ko na taga-European, no? Taga-Europa. So, siyempre, anak din siya ng ating mga kadugo from Cambodia, from Vietnam. Pero nagkamali po kayo, ano? Kaya nga sabi ko, maraming namamatay sa pagpirma. Alam niyo ba nung panahon ng pinapirma ang isang matanda sa Sabah para ipatunay na ang totoo na sultan ay si Alnas, namatay ang matanda. Ngayon, kung sino nagpatunay sa kanya sa panahon ngayon, na yun na nga, narinig ko rin sa mga bibig nitong mga pamangkin na dapat ang magkapatid ang kukuha ng pera. Ang hindi nila alam, itong pera na ito ay galing sa holy asset. At sino magbibigay? Oo, kasi yun ang mali kasi. Oo, nakafocus lang sila doon sa color ng pera. Hindi nila alam kung paano ginagawa, kung paano ipalabas, kung paano gagawin. Kaya nga, ito si Queen, kaya nga, monitoring mula noong 2009 sa giyera. Kaya nga, bakit ko kayo talaga binibigyan ng power and authority ang barangay base natin? Dahil dapat sa barangay pa lang alam na ninyo na merong problema, lalo na yung intrusion, lalo na yung pagpasok ng mga armadong grupo sa inyong barangay. Iyan ang pinaka-substance nitong papo natin. Kaya nga, siyempre natural, mula noon, magpahanggang ngayon, ang bala at baril ang kanilang pwersa. Kaya itong ginawa natin, tayo hindi armado. Pero pag kinakailangan, maraming armas na nakalibing. Pero kabilin-bilinan ng Ama Pandala Pasandalan, yung ating kinikilalang sultan ng Maguindanao, na siya mismo advisor yan ni Kaka Adan Abdullah, yung na-poison dahil siyempre ayaw sumunod doon sa kanila, dahil nga ang kabilin-bilinan ni Ama Pandala, huwag na huwag ibenta ang ligwasan, huwag na huwag ilagay ang negosasyon sa kamay na talagang yung ganid sa kapangyarihan, ganid sa pera ay kasakiman tunay dahil ang gusto nila mawala ang sultan. So anong nangyari? Kahit papaano, babalik kayo sa puno. Kaya nga bukas sinasabi ko, magkaisa lahat. Ipakita sa buong mundo na ang Royal Armed Forces natin, ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, ay intact. Ngayon, 2010 ko pa yan, inilunsad, ininstall. Yan hindi ninyo namalayan. Kaya nga kayo, Secretary Galvez, ilabas nyo yung MI ninyo, ang MN ninyo, para magkaroon na ng kabukingan. Para malaman nyo na yung mga iyan ay mga balik Islam. No, ay ang totoong tagapaglaban ay nasa ground. Ngayon, okay, sabihin na natin yung mga hinahanting ninyo. Pero yan, kausap ko na pagdating na ng pera, talagang tunay na pagbabalik loob. Kasama ng sibilyan. Bakit? Sila dumidepensa lamang. Kasi anong ginagawa ninyo? Dahil gusto ninyong agawin ang kalupaan na hindi sa inyo. At I am reminding each and everyone, ang ligwasan ay isang inverted volcano. Hindi pwede i-drill dyan. Kaya nga napapansin ninyo, ang drilling nasa Palawan, nasa Borneo, nasa Sabah, nasa Indonesia, nasa Brunei. Kasi hindi pwede. Kailangan it has
to be outside the perimeter kasi kung hindi sasabog tayo lahat. Yan yung sinasabi natin, the gravitational power, na yan yung nag-hold ng ating mundo. Napakaswerte nyo kaya. Napakaswerte natin na tayo ay nasa lupang pangako. Kaya nga sabi ko, ito yung ating gagalawan. We will be leaders of the new generation. Kaya nga yung mga deklarasyon natin, no? Pinapakita ko lang dyan. Nakita ninyo every year. Talagang yan ang panahon na kailangan natin bigyan ng importansya ang bawat isa. But since when it comes to security, ay kailangan ang military natin. Ngayon nakikipag-coordinate tayo sa lahat, kapulisan, mga brigade commanders ng armed forces natin. Alam nila. Kasi alam nila right from the start, Queen is very protective of our special security forces at itong Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Kasi kung hindi tayo tatayo, hanggang kailan ang peace talk ninyo? Peace na lang kayo ng peace. Maraming isda. Kumbaga doon, yun ang pagkasabi nila. Siyempre, alam ninyo, yung mga may mababang pag-iisip, ang akala nila peace, kung sa Ilonggo pa, akala nila peace, yung ibon. O hanggang ngayon, hindi maintindihan kung ano ang peace process ninyo. Be practical. Doon kayo sa ground, ipakita ninyo, be an example. Kaya nga, if you become a peace negotiator, dapat ikaw ay local. Diyan ka mismo nakatira. Taga Manila kayo, anong alam nyo sa peace process? Kaya nga, sinabihan ko yan noon sila. When I was in Impiana Hotel, watching all those peace negotiators, na mismo ay mga galing pa sa UP at mga lawyers. And I told them really, if you want to help Mindanao, you should know what is really the problem in Mindanao. You know what? My dream was like this. When I was a very young child, fighting inside the war zone. Hindi ako nagpa-fight ha, but I am fighting deep inside me, praying. Kasi nakikita mo, sinasakripisyo yung mga batang soldiers. Nakikita mo yung mga black shirts. Nandoon sa because talagang they are meant to die just because they need to have the war. And that is the reason why I had been fighting from the day that I have really seen the evil of war. Ngayon, nakita ninyo si Queen? Ayan naka-uniforme. O, diba? Nakita ninyo na talagang nagpupunta kahit saan. Biro mo. Akala niyo yung queen ninyo nandoon lang sa palasyo. Pero si Queen is in the hearts of all the people that have given their trust and confidence in me. This is the different generation. Magkaiba po ang panahon ng royalty noong kapanahunan nila sa kapanahunan natin. Ibig sabihin, I have always asked Raja Mamay to go down to the ground level. Kasi ang mga hari at reyna noon, nandoon lang sila palagi sa taas. Nandoon lang sila being served, being fed. Lahat ng impormasyon, hindi nila nababalanse. Kasi yung mga reporters nila, yung mga close-in protocol nila, has a different presentation of what is the actuality of all the cases below. Magkaiba ngayon. Kaya nga, I really told you, I am born as a fighter. Kaya bukas, inihimo ko kayo lahat mula Apari hanggang Kulong. Ipakita ninyo na kayo ay talagang handang-handa na para dito sa gagawin natin. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasama
lahat ng ating mga gagawin ay naka-impact lahat sa ating prosesong napakaganda. Kaya nga lahat kayo na nandiyan dyan, makikita ninyo na isa-isa nating harapin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kakasultan ng Federation of Sultanate na talagang lahat kayo, kung mag-join kayo, nandiyan yung mga tarpaulins, lahat kayong sultan ng norte, ng Luzon, Sultan Hardy Rosette Calios ng Nueva Ecija, Quezon Baler, Aurora, Tarlac, Nueva Vizcaya, Dato Florentino Caisip, Barangay Armenia, Tarlac City, Sultan Jesus Serencio Labuan, Baguio and parts of Pangasinan, Sultan Renierio Altares, Zambales and parts of Pangasinan, Dato Robert Ibanez Anisido Jr., Zambales at saka Olongapo, Sultan Carlos Sicanlas Sr., Pampanga, Dato Rinaldo B. de la Cruz, Lubao, Pampanga, Dato Catalino Maglanque, San Luis, Pampanga, Dato Paulo Ginto Reyes, Mexico, Pampanga, Dato Blas Kayanan Pinlac, Samuan, Pampanga, Dato Arwin Macalino Canlas, Santa Ana, Pampanga, Dato Rodrigo Sanchez Tua, Arayat, Pampanga, Dato Rolando Senio Yabot, Minalin, Pampanga, Dato Leonardo Juego Pagio, Florida Blanca, Pampanga. At saka si Dato Dalmasio B. Plaza sa Naik, Cavite. At meron tayong talagang i-announce si Dato Roy Alfonso Dizon, Magalang, Pampanga. Dato Domingo Manuel Calma, Mabalacat, Pampanga. Dato Isayas Mendoza Pangandiban Jr., Guagua, Pampanga. Dato Ronnie Manalo Limpin, Bacolor, Pampanga. Dato Jojo del Rosario Olivas, Porac, Pampanga. Dato Rodolfo Coloma Ancheta, City of Angeles, Pampanga. Dato Nestor Mandap Calma, Santo Tomas, Pampanga. Dato Dante Santos Pinggol, Santa Rita, Pampanga. And Dato Rinaldo Olalia Pamintuan, San Fernando, Pampanga. Lahat kayong na-mention ko ay talagang alam ng ating kakasultan na kinakailangan ang serbisyo natin sa sangkatauhan. Kaya nga ako'y nagpapasalamat na lahat kayo ay talagang inaalagaan ng ating mga kasamahan. Kaya sa part ng ating Negros, na dyan na ang ating mga kasama, nakapunta ngayon sila Princess Lucia Puljanan, Manong Elizar, Cuenca, nandyan po sila. Binigay ko yung telephone number ninyo. Iayos natin, no? Pinakalat ko na yung tarpaulin dyan. Ibig sabihin, we must help our government. Matagal na panahon kayong mga nakibaka sa kabukiran. Tapon nyo na iyan, yung prinsipyo na iyan, hindi nyo makuha sa tinatawag nating Marxism, Leninism, lahat iyang mga communism. You can never attain peace and prosperity. Dito kayo sa akin. Meron akong inihanda para sa inyo. Hindi iyan basta-basta. Iyan ay inayos ng mga lolo natin. Kumbaga itong implementasyon na gagawin natin, the divine implementation wherein there is peace in our hearts, na hindi na kailangan mag-away ang Kristiyano at Muslim. Ang different religion ay dapat nagkakaisa at wala nang dapat magsabi na nasa inyo lang ang kaligtasan. Ang kaligtasan sa ngayon ay kaligtasan kung paano tayo mabuhay at hindi magutuman.
Nandyan ang Ama, nandyan ang Allah, nandyan sila lahat. Pero ang ibig kong sabihin, tama na ang bangayan. Ang pera na inihanda sa atin ay lubos-lubos at iyan ay dapat nating tamasain. Tayo ay buhay. Kaya nga inilaban ko na Presidente Bongbong, nasa sistema mo at iyan ay talagang hiningi ko sa matatanda bago ka na iupo na kailangan ayusin sa tama na itong ating ay kailangan magampanan